Namomroblema ako tuloy kasi hindi pa ako tapos sa MA ko, tapos nire-require na ako na kailangan matapos ko na by the end of the term. Otherwise, hindi ako bibigyan ng load kasi hindi pa ako tapos ng aking master's. Required ba talaga ang master's degree kung ako ay magtuturo sa college o yung tertiary level ng education? Ayon sa Article 8, Section 35 ng Manual of Regulations for Philippine Higher Education o MORFE of 2008 ng Commission on Higher Education o CHED, nire-require ang mga faculty members na nagtuturo sa kolehiyo mapa full-time o part-time na at least mayroong master's degree. Paano kung walang mahanap na degree holder, lalo na sa professional courses? Kasi kung wari mga liberal arts sa education, yun, kayang-kaya yun kasi may mga MAED, may mga MA, pero paano yung kunwari mga engineer, mga arkitekto, ang hirap talagang makahanap ng master's degree holder dyan sa mga yan. Sa mga professional courses naman, pinapayagan naman at least merong license na galing ng PRC para makapagturo sa undergraduate. Lalo na kung ito ay in need at sila naman ay qualified. Pag PE teacher naman, at least Bachelor of Science in Physical Education or meron kang license or meron kang certificate na ikaw ay pwedeng magturo ng PE. Ganun din sa music na pwedeng bachelor's degree in music or meron kang certificate. Pero syempre, mas ipaprioritize ka naman kapag ikaw ay master's degree holder. May impact ba sa college o sa university kapag ang isang unit, ang institute o ang kolehiyo ay may mga faculty members na hindi tapos ng master's degree? Merong impact po yan lalo na kapag nagpa-accreditation ang nasabing program. Siyempre, gusto mo magpataas ng level, isa sa mga unang titignan ay yung faculty line-up. Tapos ng degree, pangalawa, kung aligned yung mga faculty dun sa mga program o yung mga kurso na kanilang itinuturo. Pag nasilip na maraming faculty ang hindi tapos, maari itong magkaroon ng demerit lalo na sa application ng halimbawa ng higher level sa accreditation o kaya kung gusto mo mag-apply ng Center for Development o di kaya Center of Excellence. Kaya ang mga kolehiyo ay medyo mahigpit pagdating sa mga policy sa pag-hire at sa pagre-regularize ng faculty members kasi syempre ito ay long-term effect lalo na pagdating sa mga ganitong bagay. Kung ikaw ay wala pang masters, maigi kung mag-a-apply ka for a teaching position, yung tipong malapit ka na matapos, yung tipong magdi-defend ka na lang ng thesis. Kaka-defend mo lang ng thesis, nang sa ganun, mas madali yung tsansa mo na matanggap. Kasi syempre, ipaprioritize ng kolehiyo yung talagang nakatapos, lalo na pagka sila ay magpapa-accredit. Pero paano naman yung mga matatagal na wala namang masters pero regular na sila? Siyempre yung mga yon, lalo na kapag hindi pa sila inabot nung MORFE ng 2008, ay considered na po silang regular ayon sa ating batas. Pero may mga university na nagbigay ng grace period sa kanilang mga faculty para matapos yung kanilang mga master's degree. Kasi syempre profile din ito ng kolehiyo at ng buong universidad. Tungkulin ng isang faculty member lalo na sa kolehiyo ang tapusin ang kanyang master's degree. Lalo na kung ito ay kinakailangan sa kanyang tinuturuang kurso, mapa general education man yan o professional courses. Kasi siyempre dahil bukod sa ito ay required ng MORFE, ito rin po ay katibayan na tayo ay nag-a-update sa ating sarili para mas mapaghusay natin ang ating kaalaman sa ating pagtuturo. Nakikita natin ang ating sarili na magkakaroon ng makabuluhang karera sa akademya
maigi talaga tapusin ang ating mga master's degree nang sa ganun mas maging matiwasay ang ating karera at magkakaroon tayo ng magandang security sa tenure at syempre ranking. At nandun din nakasalalay ang ating magiging sahod. Yun lamang po. Maraming salamat.